Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong naging reaksyon ni Banat Bay tungkol dito sa sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang matuloy ang impeachment dahil gusto niya ng bloodbath. So maraming naging kanya-kanyang reaksyon tungkol dun sa binitawan ni Sara na bloodbath. Merong literal, merong pinagkipit balikat lang. Pero ang nakakatawa rito, mismong gobyerno o yung administrasyon ay medyo dumidistansya dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin itong naging reaksyon ni Banat Bay at ano yung kanyang tingin dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. So ito, panoorin po natin. Mga kababayan, dahil nga po doon sa bitaw ni BP Sara Duterte na bloodbath, meron pong nangatog ang mga tuhod. Biglang umatras ang betlog. Hindi ko alam kung saan napunta. Pero tingnan muna natin, bakit ba kasi? Ano ba nangyari? Hindi kasi nung isang araw po mga kababayan, nung in-interview si BP Duterte, sinabi niya, gusto ko matuloy yung impeachment. I want blood. Ang dami na doon, ang dami na aning doon. Ayan na, ayan na, ayan na. O di ba? Ayan na, dumating na yung ang konteksto pa nito mga kababayan. Kitang-kita natin na ang lakas po ng ni BP Sara Duterte, yung Duterte, talaga nga namang lumalakas at nakita natin na wala na hong natira sa alyansa. Isa na lang, si Lito Lapid na lang. Yung the rest, ayaw nang dumikit kay Marcos kasi napahamak nga sila, natalo sila. Montakin mo yung bata nilang si Abalos. Yan ang pinakabata ni Marcos, si Abalos. Actually, napanood ko yun na yung sinasabi ni Banat Bay na nagkaroon ng parang victory party yung alyansa. Ang tanging pumunta lang si Lito Lapid. Mukhang yung ibang mga kasama niyang nanalo walang planong pumunta dahil nga siguro nahihiya sila or baka naramdaman na nila na ang presidente natin papunta na sa pagkabulok at ayaw nilang madamay. Siguro itong si Lito Lapid kaya lang pumunta doon sa event na yun, gawa na lang siguro ng nahihiya siya dahil siguro personal siyang kinausap ng Bongbong Marcos para sumapi sa alyansa. So kahit paano meron siyang konting kahihiyan sa katawan, unlike nung mga ibang nakasama niya na talagang hindi kaya yung kahihiyan na ginawa ni Bongbong Marcos dahil nga wala naman talagang nagawang mabuti para sa kanila si Bongbong Marcos. Yun nga lang, hawak lang nila yung makinarya pero yung sabihin mong merong dinagdag na dagdag factor si Bongbong Marcos sa kanilang pagkapanalo, walang ganun nangyari. Isipin mo, ang limpak-limpak na salapi ang ginastos niya sa advertisement. Grabe, alam mo, yung iba nga, napapaginipan na si Abalos eh. Bakit? Kasi sabi nila, kasi ako wala po akong telebisyon na nanonood ng local. Sabi ng mga ibang kakilala ko, grabe naman si Abalos. Dinaig pa yung jowa nila kasi yung jowa nila minsan na lang magpakita. Pero si Abalos daw maya't maya nagpapakita sa komersyal. Ganun daw katindi. Sa sobrang napapanaginipan na nila daw si Abalos, pambihirang buhay and yet talo. Alam nyo mga kababayan, isa lang ang dahilan kasi talagang mahina, walang star factor si Marcos na mag-endorse. That's the truth Kung nga siya nagpupunta, naglalakad, walang pumapansin Abalos pa kaya. Correct. May mga lumalabas na video nung campaign period. Kahit na ang sinisigaw alyansa, BBM. Pero ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Doon pa napapahiya na sila. So paano gaganahan yung kanyang mga kandidatong pumunta para mangampanya kung harap-harapan silang binabastos ng mga nililigawan nilang mga botante. So doon pala mararamdaman nila na hindi sila welcome at wala silang makukuhang boto doon. So hindi asset yung nangyari dito sa kampanya ng alyansa, naging liability pa doon sa mga kandidatong hindi nanalo na sa palagay nila meron silang edge compared doon sa PDP laban. And
And yung impeachment at yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte o yung pag-abduct kay Pangulong Duterte, mas lalo pang binagsak ang administrasyon na ito. To the point na yung mismong campaign manager ng alyansa, nilaglag ang mga kasamahan. Ganun na po sila kawatak-watak, ganun na po sila kahinang nilalang. Tapos ngayon, nung sinabi ni VP Sara Duterte nga, gusto nyo talagang ituloy ang lintik na impeachment na yan, na I want a bloodbath. Naku po, may napraning. Alam nyo naman, may praning, ning, mga bating, maning, bading, ding. Diba? Alam nyo yung kanta ni Francis M. na praning? Ganon eh. May napraning po, biglang, sorry naman. Sorry. I want peace. Biglang I want peace ang kolokoy. Gago! I want peace. Gusto ko, kasi namang may, diba, dapat we should not talk about politics. Gunggong! Ang ina, kung pwede lang magmura dito eh. Sige nga, panoorin muna natin tong balita na ito ng malaman natin kung ano yung konteksto ng pinag-uusapan natin. Oh, by the way, Highway, baka lang naman, bago tayo magpatuloy, Skip natin content. hindi pa nakasubscribe, kailangan po makikita niya ng subscriber, ha? Ko na to. Naglolokohan na lang tayo. Hindi, kasi mga kababayan, gawin din natin. Isip ko eh. Naawa naman kayo eh. Nagpaawa ang puta para si... Tuloy na nga natin to. Animal ka ba, Natbay? Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. At ipinauubaya rin daw niya sa Senado ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipintod niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng... Dapat siguro. Akala mo santo talaga. Oy, animal. Binaligtad ng CA ang desisyon sa kaso mo. Ang sabi ng CA, null and void. Ibig sabihin, null and void yung sinasabing acquitted ka. Dito kasi pinuputray nito nila De Lima na kapag Liberal Party yan yung mga santo. Diba kasi ginagaya nga nila yung si Cory Aquino na minsan na nominate maging santo ng sa simbahang Katolika, di ba? So yun yung pinaka-image na parang gusto nilang iiwan na legacy na kapag Liberal Party ka, mga santo na hindi nagkakamali. Samantalang tinagurian siya sa social media na sa bakwin. Ito merong tong nakiapid to. Ito umamin siya, confess na umamin siya na nakiapid siya doon sa kanyang personal driver. Tapos may kaso pa siyang binaliktad nga ng CA. Ayan, na CA na ina-acquit o ipinababalik siya sa kumbaga yung acquittal niya binabawi. So masasabi pa rin natin na siya pa rin ay merong kinakaharap na kaso dahil nga binaliktad na yung desisyon ng CA. Ay, tigil-tigil mo yung kadramahan mo. Sus, Ginoo, Gido. O baka sabihin nyo, mura yung animal. Hindi. We are, sabi nga, di ba, ang human being is also an animal. Ito to, mamaya, i-google ko ha. May tawag sa atin yung highest form of animals. Kayo lang, ako hindi. Di ba yung mga asawa ninyo, parang aso mahilig sa doggy? joke lang. Hayop ka ba, Natbay? O, tuloy mo. Panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero
Pagka-violente We daw. hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. I hope figure of speech. Hindi. Paano mo nasabing figure of speech yun? Paano mo nasabi? Hindi ko mag-gets. Paano mo nasabing figure of speech yun? Ay, nako. Ah? Hindi. Dito naramdaman nila yung yung seryoso si Vice President Sara Duterte dun sa binitawan niya na I want bloodbath. So hindi yung figure of speech. Siguro may part doon pero alam niyo yung mararamdaman mo na hindi direktang sinasabi niya na nagte-threat siya. Pero andun na yung factor na mararamdaman mo na yung sinabi niya may diin na kailangan niya ng bloodbath. So doon parang nakakuha na siya ng, kumbaga, na-intimidate na niya kagad yung kanyang mga kalaban dito sa impeachment. Hindi. Sabi niya, I hope figure of speech lang yun. So ano yun? Literal? Literal na bloodbath? Magbabarilan, magsasaksakan, magkakaroon ng massacre sa loob ng Senado? Ano ba yun, te? Abogado ka ba talaga, te? Hindi kasi yung mga hirit mo, hindi hirit ng pang-abogado. Gago! I mean, common sense naman na it's not literal. Alam naman bloodbath, violente, talaga magkakaroon ng, ano ba yun? Ang sakit mo sa bangs, te. Ang sakit mo sa bangs, sa totoo lang. Kahit wala kalbo ako. Bantakin mo, sabihin mo yun, na medyo may pagka... Sana, hindi naman yan literal, hindi literal, sana figure of speech. Sinana mo pa talaga? Ito mga kababayan, ha, para lang sa kalinawan. Sabi nga ni aking kaibigan na si ChatGPT, ang human evolved from primate ancestor and mammals, a class of animals. Paniniwala nila yan. Okay? We specifically belong to the Humanidae family, great apes. O, tingnan mo na. And are closely related to chimpanzees and gorillas. O, kaya nga tayo daw ay Homo sapiens. Kaya pala may mga homosexual. Hindi, iba pala yun. Sorry naman. Walang ganun. Hindi, Homo sapiens daw tayo. Okay, so, sabi, kaya animal. Pero ako hindi ako naniniwala, galing tayo sa unggoy. May mga mukhang unggoy. Sure tayo dyan. Pero nang galing tayo sa unggoy, hindi ako naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan Naiba na yung tono niya, di ba? Dati, ayaw niya ng impeachment. Yung tono ni Yussi Claire, ayaw din niya ng impeachment kuno. Pero ngayon, nasa Senado na daw yan. Ayun na naman yung... Alam mo itong presidente natin, yung pabago-bago ng sinasabi, talagang walang tayo sa buhay. Ano ba yan? Yan ba talaga ay senyales ng... alam niyo? Ako ba yung ang basa ko rito, naghuhugas kamay na tong si Bongbong Marcos. Kung ano man yung maging resulta ng impeachment, gusto niya ialis yung sarili niya na wala siyang kinalaman dyan. Kaya tinuturo niya Senado. Para at least kung ano man yung resulta, pabor man o hindi, lalabas yung kanyang administrasyon parang naka-hands off, wala siyang basbas. So ang sisi mapupunta lang sa mga senador, sa mga congressman, siya wala siyang kinalaman. So yun yung gusto niyang mangyari rito. Kaya ang stand niya rito, ipinapasa niya lang sa Senado yung mangyayari sa impeachment. Alam niyo na, hindi ko pwede sabihin. Kasi sabi nga ng NBI, hello po, binabati ko po mga taga-NBI cybercrime. Bakit Hello, naman binabati nagmamatsyag daw Banat-Bay? sila. Kanino? At nakatutok daw sila sa 40 na vlogger, including Banat-Bay. So binabati ko po mga taga-cybercrime, si Director. Hindi po fake news yan, ha? Nagko-comment lamang po ako, nagbibigay lang aking opinion na talagang ang ating presidente ay medyo may pagkalutang. Hindi ko sinasabing bangag, ha?
Wala po ako sinasabing adik po ang ating presidente. Ang sinasabi ko po lutang. Kasi pwede ka namang lutang kahit hindi ka bangag. Halimbawa, gising mo, hindi ka pa nakapagkape, lutang ka pa. Ako, ganun ako. Pagka hindi pa nakapagkape, lutang ako. Huwag akong kakausapin. Tsaka pag hindi pa nakakainom hindi nakapag-take pa ng kanyang mga vitamins. Kasi siyempre, di ba, andyan yung mga vitamins talaga nagpapaboost ng ng alertness mo, nagpapaboost ng confidence mo, mga ganun ba. So baka hindi lang siguro nakakainom pa ng kanyang vitamins, kaya medyo yun nga, lutang pa yung ating Pangulo. Talagang magkakagulo ang mundo. Yun ang ibig ko sabihin, ha? Dinilinaw ko lang cybercrime, NBI. Natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng elections, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko. Ayaw mo ng gulo. Ikaw nagsimula ng gulo, Mr. President. Mr. President, ikaw nagsimula ng gulo. Why? Why are you allowing your cousin kung ano-anong ginagawa? Inusig ang mga Duterte. Pina-impeach si BP Sara Duterte. Inuusig kami mga vloggers. Inuusig ang mga kumukontra sa gobyerno. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Yung mga nagpahayag ng kanilang saloobin, mga opisyal na nagpahayag ng saloobin, sinuspinde ng DILG, sinuspinde tinanggal ni Tamba. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Si Presidente Duterte, ano ginawa ninyo? Sino ba yung mga nag-alis sa kanya, dumukot sa kanya, papabuntang dahig? Sino? Mga tauhan nyo, sir. Hindi ho tauhan ng Kamara yun, hindi ho tauhan ng Senado yun. Tauhan nyo yun, sir. Tingnan nyo dito, nagpapaawa effect na naman si Bongbong Marcos.